Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tila ba nagkaroon ng labis na kaguluhan ang kanyang isipan. Halos napakaraming katanungan noong umiikot sa kanya na labis na naghahangad ng mga kasagutan. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Tandang Lauryo ang paglapit ni Ibrahim sa nagwawala nilang maestro. Nasa kaanyuan na yon ng tikbalang at walang awang sinuwag ang lahat ng mga bertudes na kanilang nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng labanang yon, tanging ang 3 disipulo lamang at ang maestro ang nakikipaglaban sa pangkat ng mga bertudes na naroon sa lugar. Doon na din nila nagawang masipat ang totoong kaanyuan ng pangsyam na pinuno ng kanilang kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya si Maestro Florante na mabilisang lumundag sa ere. Sa sobrang lakas at bilis nito, halos hindi yun nagawang mapigilan ng lahat ng mutya ng kanilang kalaban. Maging ang mutya ng gabi ay nawala ng bisa sa kakayahan ni Maestro Florante sa kadahilanang ang 2 balahibong nakasukbit sa ulo nito ay nagsisilbing pamatay sa mga demonyong gabay ng mga nalasong mutya. Nagkaroon din ng kakayahan si Maestro Florante na magpakawala ng mga nagliliwanag na baging na siyang mabilisang pumulupot sa mga bertudes. Nagsisilbi itong mga pamako at selyo upang hindi na magawang makalaban pa ng mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang dahan-dahang pagsiatrasan ng mga bertudes. May 3 na noong bertudes na napako si Maestro Florante na sa kasamaang palad ay tuluyan ng naparalisa ang kanilang mga katawan sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang digmaang yon sa kadahilanang ninais ng pinuno ng mga bertudes na pag-aralan ang bawat kakayahan ni Maestro Florante. Sabihin mo, Albularyo, kung anong uri ka. Bakit ka nagtataglay ng ganyang wangis? Nagtatakang tanong ng pinunong bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglaho ng kaanyuan ni Maestro Florante habang patuloy na nakatitig sa mga bertudes. Sila Ibrahim naman noon, nananatiling nasa kaanyuan ng mga tikbalang nang sa gayoy magawa nilang maprotektahan ang kanilang maestro sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sinagot ni Maestro Florante ang katanungang ibinato ng bertudes. Bakit ka nagtatanong? Huwag mong sabihing naaalarma ka sa wangis na iyong nakikita. Sinabi ko na sa iyo, demonyo, hindi mo pa nagagawang masilayan ang nakakapangilabot na kakayahan ko. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakawala niya sa 3 bertudes upang mas lalo pang hamakin at maliitin ang pangkat ng kanyang kalaban. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang nagwika ng, Hindi naman pala talaga kayo kalakasan. Ni hindi nga kayo karapat-dapat na katakutan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagramdam nila Tandang Lauryo ng nagngangalit na presensya ng maestro. Ang 15 niya noong gabunan ay halos hindi na magawang makalapit sa lugar dahil sa pagkalapnos ng kanilang balat dahil sa napakainit na simoy ng hangin. Ang tanging nakakatuwang lamang doon nila Ibrahim ay ang iilan nilang albularyong kasama na nagtatangan ng medyo malalalim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman nilang nasipat ang pag-angil ng pinuno ng bertudes. Sa puntong yon, wala nang nagawa sila Maestro Florante kung hindi ang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na digmaan. Sila na mismo ang sumugod sa mga ito nang sa gayoy magawa nilang maipakita sa mga bertudes na walang demonyo sa lupa ang maaaring magbigay takot sa kanilang pangkat.
Nang masipat naman ito ng pinuno ng mga Bertudes, mabilis na naman itong nagpalit ng anyo habang patuloy na sumisigaw. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa kaanyuan ng pangsyam na pinuno, maihahalin tulad mo ang kabuang wangis nito sa isang insektong hindi nalalayo sa hanay ng alupihan. Meron itong napakaraming galamay sa kanyang katawan na nagsisilbing panghuli ng kanyang mga biktima. May mga matatalas din itong mga kamay na siyang pangunahing sandata nito. Nagagawa din itong magsaboy ng nakakasunog na likido sa tuwing nalalagay sa peligro ang kanyang buhay. Maliban sa ganoong kakayahan ng pinunong Bertudes, nagtataglay din yon ng 3 mutya na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang isa sa mga mutyang tanga nito ay ang nalasong mutya ng tubig na kung saan nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makaligtas sa mga mapaminsalang pag-atake ng kanyang kalaban. Napakakunat din ang kabal ng pinunong Bertudes na halos karamihan sa sandatang tanga nila Maestro Florante ay nawawala ng bisa. Nang tuluyan ng makalapit ang maestro sa kinaroroonan ng nilalang na yon, agad naman niya itong nilundagan at mabilisang pinatamaan ng kanyang malalakas na pagsuntok. Buong lakas naman itong sinalubong ng pinunong Bertudes upang maipakita kay Maestro Florante na wala pa siya sa kakayahan nito. Maya-maya pa, agad namang gumalaw ang pangkat ni Tandang Lauryo patungo sa likurang bahagi ng kanilang mga kalaban. Pinili nilang gawin ito sa kabila ng nagniningas na presensya ni Maestro Florante. Halos hindi kasi nila noon magawang maatim na wala silang ginagawa habang patuloy na nagsasakripisyo ang iilan nilang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na ngang marating nila Tandang Lauryo ang likurang bahagi ng mga Bertudes. Hindi sila nagawang maramdaman ng mga ito sa kadahilan ng nagawang bulagi ni Maestro Florante ang kanilang pandama. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang buong paligid, maigi naman silang naghintay ng isang perpektong pagkakataon para umatake. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa kinaroroonan ni Maestro Florante, laking gulat na lamang niya nang magawa nitong maipako ang 4 na Bertudes ng sabay-sabay. Maging ang pinakapinuno ng mga ito ay hindi nakaligtas sa taglay na kakayahan ng amumongo. Maya-maya pa, nagawa na ding matalo nila Ibrahim ang iba pang kasama nito na siyang nagtuldok sa nagkaganap na digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pag-ungol na lamang ng mga nadakip na Bertudes ang kanilang naririnig. Wala naman doong ginawa si Maestro Florante, maliban ang pagsilay lamang sa mga ito. Gusto niyo na bang lumaya sa mga demonyo? Matutulungan ko kayo kung tutulungan niyo ko. Wika ng maestro habang dahan-dahang nilalapitan ang kanilang mga kalaban. Sa paglapit ng pinunong Bertudes, agad naman niyang kinuha ang mga mutya nitong tangan-tangan upang palayain. Sa ayaw at sa gusto man ng nilalang, wala itong nagawa para hadlangan pa ang nais ng maestro. Kusa kasing kumalas sa kanyang katawan ang mga tangan niyang mutya noong mga oras na nagawa siyang mahawakan ni Maestro Florante. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mutya ay siya namang mabilisan niyang pagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Hindi na din nagagawang makapagpumiglas ng nilalang sa kadahilan ng napakalakas na pamako ang bumalot sa kanilang katawan. Maya-maya pa, inuna ng pinaslang nila Ibrahim ang 4 nitong mga kasama nang sa gayoy magawa nilang makalaya sa kamay ng demonyo. Wala namang nagawa ang pinuno ng mga ito kung hindi ang tumitig sa pagmumukha nila Maestro Florante sa pinakahuling pagkakataon. Maaring nagapi niyo ako, pero sinisiguro ko sa inyo, pag
Babayaran niyo ng malaki ang ginawa niyong ito. Wika ng pinunong Bertudes. Hindi kami ang magbabayad, kundi kayo. Sagot naman ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghawak niya sa ulo ng nilalang na siyang mabilisan din namang pagkalas ng kaluluwa nito sa kanyang katawan. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bumagsak ang pinunong Bertudes nang wala ng buhay. Agad din namang naglaho ang mga pamako noon ni Maestro Florante na siyang naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang pakikipaglaban. Maya-maya pa, tuluyan na ding naglaho sa kanyang katawan ng kaanyuan ng isang amumongo. Sa pagkawala nito, nabalot ng labis na panghihina ang maestro na halos hindi na niya magawang makatayo sa kanyang sariling paa. Agad din naman siyang inalalayan nila Ibrahim nang masipat nito ang labis niyang panghihina. Maestro, ayos ka lang ba? Tanong ni Ibrahim. Huwag mo akong alalahanin, Ibrahim. Ayos lang ako. Siya nga pala, abisuhan mo ang pangkat ni Lauryo na sila na muna ang bahalang magbantay sa ating pangkat habang ako'y namamahinga. Pasensya na kayo. Wala na akong pagpipilian kanina kung hindi ang gamitin ng aking pinakatago-tagong tangan. Sagot naman ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng maestro hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Pagdating naman nila Tandang Lauryo sa lugar, bumungad sa kanila si Maestro Florante na tulog habang nasa kantungan ni Ibrahim. Ginoong Lauryo, ang pangkat niyo na muna ang magbantay sa paligid. Uusad tayo kapag nagising na ang maestro. Bungad na wika ni Ibrahim. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang inutusan ng kanyang 15 gabunan na magbantay sa buong paligid. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang lumapit kay Ibrahim na bakas sa kanyang pagmumuka ang pagkagulat at pagkamangha sa mga nangyari. Ibrahim, maaari ko bang malaman kung ano ang amumongon? Paanong nagkaroon ng pangalawang anyo si Maestro Florante kahit wala naman siyang dugo namin? Nagtatakang tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig naman ni Ibrahim ang sinabi nito, agad naman niyang sinenyasan si Tandang Lauryo na maupo sa kanyang tabi. Sa pag-upo nito, agad naman niyang inumpisahan ang pagpapaliwanag tungkol sa dugong nananalaytay sa pagkatao ni Maestro Florante. Alam mo, Ginoong Lauryo, maging ako man, napakarami kong katanungan sa pagkatao ni Maestro. Magmula noong siya'y bata pa, ayon kay Ama, marami na siyang nagagawang bagay na kakaiba. Ang nakita mong anyo niya kanina ay ang kanyang gabay na patuloy na pumuprotekta sa kanya. Wika ni Ibrahim. Dagdag pa nito na sa sobrang lalim ng karunungan ni Maestro Florante, nagawa na nitong palitawin sa mundo ng mga tao ang kanyang gabay na ilang dekada nang pumoprotekta sa kanya. Karamihan sa nakakagawa ng ganoong bagay ay ang mga taong merong kaugnayan sa hanay ng pamilya ng mga amumongon. Kahit nga nagtataglay na sila ng kaparehas na dugo ni Maestro Florante, kinakailangan pa rin nilang magsanay upang maabot ang ganoong antas. Ayon pa kay Ibrahim, hindi din basta-basta ang gabay ni Maestro Florante sa kadahilan ng isa ang nilalang na yon sa mga mahaharlikang engkanto sa ibang dimensyon. Yun umano ang karaniwang gabay ng mga amumongon upang magawa nilang maipakita sa ibang albularyo ang kanilang pagkakakilanlan. Lahat din ng mga antingero o albularyong merong dugo ng amumongon nagiging dalubhasa sa kanilang larangan sa oras na mag-umpisa na ang kanilang paglalakbay habang sila ay nabubuhay. Maliban sa ganyang mga gabay, nasa talento na din ng mga ito
ang magtaglay ng iba't ibang uri ng karunungan na halos hindi magawang mapanghawakan ng mga ordinaryong tao. Alam mo, Ginoong Lauryo, dahil sa abilidad na tangan-tangan ni Maestro, marami kaming natulungang tao. Lahat ng aming mga natulungan ay wala kaming hininging kapalit, alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon na aming pinagsisilbihan. Marami mang pagsubok ang dumating sa aming mga buhay, ngunit nagawa namin itong mapangibabawan. Maaring yan din na naging dahilan naming tatlo kung bakit labis na lamang ang aming pagkatapat kay Maestro. Kung sakali mang humantong sa kamatayan naming lahat ang mga kaganapang ito, kahit anong mangyari, ilalaban namin siya hanggang sa kahuli-hulihan naming mga buhay. Dagdag pa ni Ibrahim. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, halos hindi niya magawang makasagot dahil sa labis na pagkamangha. Agad din namang bumalik noon sa kanyang isipan ang mga panahong una silang nagkita ni Maestro Florante. Kaya pala labis ang pangingilag niya noon sa kadahilanang nagtataglay pala ito ng dugo ng mga dalubhasang albularyo. Halos hindi niya maiwasang matuwa noon sa kadahilanang kahit papaano nagkaroon na din ng kasagutan ang iilan niyang mga katanungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon pa nalaman ni Tandang Lauryo ang kwento ni Ibrahim tungkol kay Maestro Florante noong minsan itong pumatay ng isang dambuhalang markupo. Naganap ang pangyayaring yun sa kabundukan ng Libakaw, kung saan itinuturing ito ng mga taga-roon na isang engkantadong lugar. Ayon kay Ibrahim, na naganap ang mga pangyayari sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay patungo sa karatig baryo ng San Remigio. Ilang araw silang nanatili sa Libakaw hanggang sa dumating ang puntong meron silang nasagap na balita tungkol sa isang lalaking nakagat umano ng markupo. Nang marinig ni Maestro Florante ang tungkol sa balita, agad naman niyang ipinagtanong sa lahat ng mga taga-nayon ang kinaroroonan ng biktima. Nang malaman niya ang lokasyon nito, agad naman niyang inutusan sila Ibrahim na mag-impake na ng kanilang mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan naman nilang binigtas ang daan patungo sa tahanan ng kanilang pasyente. Dahil sa tawid ilog pa ang tahanan nito, kung kaya't naging pahirapan para sa pangkat ni Maestro Florante ang marating ang lugar na yon. Sa pagkakaalala ni Ibrahim, nasa bandang 3:00 na noon ng hapon nang marating nila ang lugar. Bumungad sa kanilang mga mata ang isang kubong nakatayo sa gilid ng taniman at ang isang lalaking abala sa pag-aayos ng kanyang mga halaman. Pagsilay doon nila Ibrahim, agad naman nila itong nilapitan at buong pagrerespetong kinausap. Nang makuha na nila ang loob ng lalaki, agad naman silang nagpakilala bilang albularyo at walang pag-aatubiling inilahad ang kanilang pakay sa pamilya nito. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Maestro Florante, dali-dali naman sila nitong sinamahan papasok ng kanyang kubo upang ipakita ang kanyang anak na nabiktima ng markupo. Nakabalot ng benda ang buong katawan nito at halos hindi na yun gaanong nakakagalaw. Wala na ring kakayahan ng lalaking makapagsalita na tila ba naghihintay na lamang ito ng kanyang kamatayan. Habang pinagmamasdan ito nila Ibrahim, panay naman ang pagmamakaawa ng lalaki para lamang magawa nilang matulungan ang kanyang anak. Nang mailahad na ni Maestro Florante na ang kanyang anak nga ang kanilang pakay, agad naman itong tumahimik at patuloy na lamang na nagmasid sa ginagawa ng mga albularyo. Ang unang ginawa naman noon nila Maestro Florante ay ang buksan ng benda nitong suot sa parte ng kanyang katawan na pinagtuklawan ng markupo. Nang makita na nila ang 2 sugat na binauna ng ngipin ng sawang engkanto, agad naman nila itong pinisil upang mapalabas ang nanang namuo. Sa unang paglabas ng nana, bigla namang umalingasaw ang amoy ng bulok na laman na halos kumalat na sa buong kubo. Ayon kay Maestro Florante,
na normal lamang ang ganoong pangyayari dahil ilang araw nang hindi nagagamot ang sugat nito. May ilang araw na lamang ding natitira ang kanyang anak bago ito tuluyang bawian ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang gamutan, halos hindi maiwasang mapasigaw ng kanilang pasyente dahil sa labis na sakit nitong nadarama. Nang mapalabas na ni Maestro Florante ang lahat ng nanang umimbak sa kalamnan nito, agad naman niya itong binudburan ng langis na merong napakaraming hibla ng bunga ng nyog na walang mata. Mabisa umano yung panggamot sa kahit na anong uri ng sakit, lalo na sa mga karamdamang na ibibigay ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Nang mabudburan na ito ng maayos ng maestro, agad naman niya itong binentahan ng isang malinis na damit na ibinigay ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila inilahad na nasa maayos ng kalagayan ang kanilang anak. Subalit, hindi pa rin siya dapat magpakakampante sa kadahilan ng maaari pang bumalik ang karamdaman nito kung hindi magagawang mapatay nila Ibrahim ang markupo na pinanggalingan ng lason. Hindi pa man din lumulubog ang araw, agad namang binagtas nila Maestro Florante ang isa sa mga bundok sa Libakaw, kung saan huling inakyat ng kanilang pasyente. Naging madali naman para sa kanila ang matunto ng bundok na yon, sa kadahilan ng nagboluntaryo ng sumama sa kanila ang lalaking ama ng kanilang pasyente. Inihatid sila nito sa paanan ng bundok, kung saan matyaga itong naghihintay hanggang sa kanilang pagbaba. Pagpasok nila Ibrahim sa paanan nito, doon na nila naramdaman ang mga bahid na presensya ng nilalang. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makaramdam sila ng isang nilalang na dahan-dahang gumagapang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Alam nilang yun na ang kanilang hinahanap, kung kaya't agad naman silang nagdoble ingat. Ayon kay Maestro Florante, na ang mga markupo ay isa sa mga mapanganib na uri ng mga engkanto sa kadahilan ng napaka-agresibo ng mga ito. Kapag natunugan nila ang isang nilalang na maaaring maging banta sa kanilang kaligtasan, agad nila itong inaatake ng buong lakas at walang pagdadalawang isip. Sa oras na madapuan ka ng kahit isang patak ng laway nito, kusa yung susuot sa iyong balat kapag nagkataong wala kang mataas na bakod at poder sa iyong katawan. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na may mga buwan ding sinusunod ang mga markupo kung saan napaka-agresibo ng mga ito. Mahilig din yung magmarka ng kanilang mga teritoryo at ang lahat ng mga nilalang na nakakapasok roon itinuturing nilang kalaban. Maya-maya pa, bigla na lamang natigilan sila Maestro Florante nang maramdaman nila ang paglapit ng nilalang. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla sila nitong sinunggaban na halos hindi nila namamalayan. Hindi naman nagawang mapinsala ng nilalang sila Maestro Florante sa kadahilan ng nakataas ang kanilang bakod sa buo nilang katawan. Bago pa man lumusot ang laway nito sa kanilang mga baluti, kusa lang itong natuyo hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang nagsikalat sila Ibrahim sa buong paligid upang hanapin ang markupo. Walang tigil nilang sinuyod ang buong lugar hanggang sa marating nila ang gilid ng bundok kung saan merong isang yungib na natatakpan ng mga baging. Sa puntong yon, agad na pumasok sa isipan nila Maestro Florante na yun na ang maaaring pinagpupugaran ng nilalang. Dahan-dahan silang lumapit sa lugar upang magawa nilang matingnan ang loob nito. Subalit hindi pa man sila gaanong nakakalapit, bigla na lamang silang natigilan ng masipat nila ang isang napakalaking ahas na dahan-dahang bumababa sa itaas ng yungib. Maya-maya pa, bigla nitong itinitig ang kanyang nanlilisik na mga mata sa kinatatayo ang lugar nila Ibrahim. Tumayo na din ang ulo nito.
bilang tanda na nakahanda na itong umatake anumang oras. Sa pagsilay dito ni Maestro Florante, agad naman niyang ibinilin sa kanyang 3 disipulo na manatili at magbantay lamang sa buong paligid. Matapos niyang makapagbigay utos sa mga ito, mabilis na naman niyang dinukot ang kanyang punyal at dahan-dahang lumapit sa Markupo. Nang maramdaman ng engkantong ahas ang paghamon ng maestro, agad naman niya itong sinugod ng buong lakas at bilis. Paglapit niya sa kinatatayuan nito, mabilis na naman niya itong sinunggaban at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake. Pagsalag ni Maestro Florante sa ginawa ng Markupo, agad naman niya itong sinapak ng kanyang kaliwang kamay kung saan naroon ang bisa ng mutya ng kampana. Pagtama nito sa ulo ng nilalang, bigla naman itong tumilapon patungo sa yungib na kanyang pinagtitirhan. Ilang segundo din noon ang naging pagitan nang tuluyang bumalik ang diwa nito sa kanyang katawan. Pailing-iling pa noon ang ulo ng Markupo na parabang labis pa itong nahihilo sa ginawa ni Maestro Florante. Nang makasilay naman ang maestro ng pagkakataon para umatake, agad naman niya itong ginawa at walang awang itinarak sa Markupo ang kanyang punyal. Matapos itong gawin ng maestro, agad namang bumagsak ang katawan ng Markupo sa lupa nang wala ng buhay.